Papremyo ng isang noontime show, pinandirian? Ano kaya ang noontime program ito na tila pinandirian daw ang papremyong ibinigay sa mga contestant? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, mga kaparokya. Pero bago yan, ay pag-usapan po muna natin o ibabahagi ko muna sa inyo ang papremyo na ibinigay ng dalawang noontime program last Friday episode and Saturday episode. But before we begin, mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo, mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So guys, umpisahan po muna natin sa pamamahagi ng papremyo ng It's Showtime at ng Eat Bulaga last Friday at Saturday edition, sapagkat hindi nga po natin or hindi nga po tayo nakapag-update patungkol nga po dito. So last Saturday guys, ang It's Showtime po ay nakapamahagi ng 20,000 pesos. So hindi po nakapamahagi or wala pong in-announce na papremyo or makakatanggap na papremyo ang mga contestant, even yung winners at yung non-winners sa tawag ng tanghalan. Samantalang sa Laro-Laro Pig ay 20,000 pesos lamang po ang naipamahagi para sa nasabing segment. So again, 20,000 para sa It's Showtime. Saturday edition to guys ha. Samantala sa Eat Bulaga naman po ay 165,000 pesos. Sa 165,000 guys, 60,000 dito ay sa sugod bahay. 35,000 sa The Age is Right at 70,000 naman po sa Gimme 5 with a total of 165,000 pesos. So, dito guys ay nakakaangat po pagdating sa pamamahagi ng papremyo ang Eat Bulaga kesa sa It's Showtime. Pero pag pinagsama po ang papremyo nila, sila po ay may total na 185,000 pesos. So meaning guys, in 6 days, mula Monday hanggang Saturday edition, ang It's Showtime po ay nakapamahagi ng total na 490,000 pesos at ang Eat Bulaga naman po ay 886,000 pesos. Sa kabuuan, mga kaparokya, sila po ay may total na 1,376,000 pesos. Samantala guys, sa ads na lumabas sa Eat Bulaga last Saturday, medyo hindi po natin naabutan yung unang gap. So, kinonsider po natin as zero. Wala po tayong nakuwang advertisement or number of ads sa unang gap ng Eat Bulaga last Saturday. Sa ikalawa po ay may 7 ads, sa ikatlo ay 8 ads at sa ikaapat po ay 8 ads. So, 23 ads po ang nakuha ng Eat Bulaga last Saturday. Pero hindi po ito official guys sapagkat wala nga po tayong naabutan or hindi po natin abutan yung ads sa unang gap ng Eat Bulaga last Saturday. So most likely ay higit pa po sa 23 ads ang naabot ng Eat Bulaga itong nagdaang Sabado. So dito guys, sa loob po ng 6 na araw mula Monday hanggang Saturday edition, meron pong total na 218 TV ads ang Eat Bulaga. So hindi na po masama guys sapagkat umabot po sila ng mahigit 200 TV ads, total TV ads sa loob nga po ng isang linggo. Nung Monday ay 43 ads, nung Martes ay 32 ads, nung Miyerkules ay 42, nung Huwebes ay 38, nung Biyernes ay 40, at nung Sabado nga po ay 23 TV ads with a total of 218 TV ads. So yan po ang update natin para sa kabuuan sa buong isang linggo na papremyo ng Eat Bulaga at ng It's Showtime at ang ads naman po para sa Eat Bulaga. So yun nga po mga kaparokya, meron naman po tayong nakitang write-ups ni Media Watch PH na sa pagkakalam po natin, ito nga po ay si Procnoy na kung saan ay tila very intriguing na naman po ang inilathala nito. At alam naman po natin, si Media Watch ay against nga po sa programa ng ABS-CBN, against po sa It's Showtime. So meaning, ang pinatutungkulan niya nga po dito ay walang iba kundi ang It's Showtime na kung saan ayon dito,
May isa daw noon time show na pinandidirian daw po ang papremyo at yun nga po ang mga contestant ay tinawag na matapobre ang programa matapos silang insultuhin. So, kung napanood nyo po yung last episode ng Laro-Laro Pick ng It's Showtime ay parang hindi po nakontento yung contestant doon. Kumbaga para sa kanya ay maliit po ang nakuha niyang papremyo. So yun nga guys, binigyan siguro ng maling interpretation ni Media Watch yung patungkol nga po doon at kung ano-ano po ang sinabi or binanggit or ginawang write-ups ni Media Watch against sa It's Showtime. Siyempre guys, kung ano po natanggap, kung ano po ang naibigay ng isang programa, ay dapat magpasalamat pa po tayo. Pero sa akin guys, kung ano man po ang naibigay ng It's Showtime man po yan or ng Eat Bulaga, ay dapat pagpasalamat pa po tayo. Pasalamatan natin kung ano ang naibigay sa atin ng It's Showtime or ng Eat Bulaga dahil ilan lang ang nabibiyaan ng isang programa, ng papremyo ng isang programa. Kaya dapat magpasalamat na tayo. Huwag na tayo mag-demand ng anuman po. Kasi para sa akin, kung karapat dapat kang dagdagan ng papremyo, ay hindi mo na kailangang mag-demand dahil magkukusa naman po ang mga noontime host or isang noontime show. Kung karapat dapat kang dagdagan ng papremyo dahil sabihin natin na awa sila sa'yo, ay ibibigay at ibibigay yan. Pero kung ikaw ang magdi-demand na sana dagdagan yung papremyo, ay parang hindi na po yun maganda. Siyempre, madidisappoint po kung sino man po ang host. Dahil nangyayari din po sa Eat Bulaga yan, hindi lang po sa It's Showtime. Kapag nagdi-demand or kapag demanding ang isang contestant, ay parang nadidisappoint na off yung mga host. Lalo na, kunwari sa Sugod Bahay, na-off, sinabossing, pag gano'n, yung parang nagdi-demand ka, kumbaga nagre-reklamo ka. Hindi naman directly, pero pinapakita mo na disappointed ka sa papremyong natanggap mo. Kung ano man po ang naibigay ng It's Showtime at ng Eat Bulagang papremyo, ay dapat tanggapin natin at magpasalamat na lang tayo dahil maraming gustong makakuha ng ganyang halagang pera. Pero kung para sa atin ay hindi po sapat at magdidemand at hihingi pa po tayo ng masigit pa dito, ay parang hindi na po yun maganda. So si Media Watch ay talagang binigyan ng maling interpretation yung nangyari last, if I'm not mistaken, Thursday episode or Friday episode po yun na kung saan ay naliitan niya po ang isang contestant ng Laro-Laro Pix sa nakuha nga po niyang papremyo. So yun nga po guys, parang na-disappoint din po talaga doon si Vice Ganda. Pero disagree po tayo na nandiri or pinandirian niya po ng ang papremyo ng It's Showtime. At yun nga, tinawag daw po ng matapobre ng mga contestant ang programang It's Showtime. Hindi po totoo yun guys. Binibigyan lang po talaga ng maling interpretation ni Media Watch yung patungkol nga po dito. So talagang gusto lang nitong siraan ang ABS-CBN at ang It's Showtime. Kaya huwag po tayong magpapaniwala kung ano man po ang inilathala nitong si Media Watch. Ito po ay parang demolition job against sa It's Showtime. Again, ulitin ko po, wala pong katotohanan na pinandirian ang It's Showtime, yung papremyo ibinigay nito at wala pong katotohanan na tinawag na matapobre ng mga contestant ang nasabing programa nila Vice Ganda. So, hanggang dito na lang po tayo. Thank you and God bless.